Hello po, Boss Kira. Ako po ulit ito, si Marge. Second story ko na po ito na isi-share sa inyong channel. Salamat po ulit sa pagbabasa ng una kong story. Samantalahin ko na din po yung pagsishare ng mga horror experiences ko dito, Boss Kira. Ang kwento ko po na to ay tungkol sa namatay kong tiyuhin way back March 17, 2006. Bata pa ako nung namatay siya. Siguro 10 years old pa lang ako nun. Si Tito po ay bunsong kapatid ng mama ko na nagtatrabaho sa Saudi. Nakatira po kami nun kila Lola, kasama ang papa ko at ang mga kapatid niya, tsaka po si Tito Willie. 27 pa lang po si Tito nun. Nagising kami isang madaling araw na iyak ng iyak yung lola namin. Nagulat na lamang kami nang sabihin niya na wala na raw si Tito. Patay na raw ito. Namatay siya sa bus habang bumabiyahe papuntang Olongapo para dalawin yung girlfriend niya. Pero hindi na raw umabot kasi inatake raw ng hika sa daan. Malakas ang aircon ng bus at hindi niya na siguro kinaya yung lamig nun at bigla na ngang inatake at namatay na nga habang bumabiyahe. Kwento ng konduktor, pagdating daw nila sa terminal sa Olongapo, ginigising niya raw si Tito. Nakadilat daw ang mga mata nito pero hindi gumagalaw. Nung hawakan daw ito ng konduktor, napakalamig na daw ng katawan ni Tito. Mga alas 11 na raw ng umaga na iuwi ang mga labi ni Tito sa bahay. Nakita ko yon at napansin ko pang nagkulay ube yung mga kamay niya. Sa bahay na inimbalsa mo nun si Tito. Madaming mga taong nanonood pero hindi ko siya kayang panoorin habang hinihiwa-hiwaan at kinukuhanan ng mga dugo. Umalis na lamang muna ako nun habang iniimbalsa mo yung katawan niya. Nung matapos na yon, ay naiayos na yung burol niya sa bahay. Busy ang lahat ng tao sa pag-aasikaso. Inutusan ako ng lola ko na ako na raw muna ang magbantay sa kanya dahil wala pang magbabantay kay Tito nung araw na yon. Natatakot ako sa patay nun. Siyempre bata pa ako eh. Sumilip muna ako sa labas at nagstay muna sa labas ng mga 10 minuto dahil takot talaga akong pumasok. Nang bigla-bigla, nagpatay-sindi ang mga ilaw sa tabi ng kabaong. Sobrang natakot ako lalo nun. Pero wala din naman akong nagawa kundi ang pumasok na lamang at bantayan nga si Tito. Dahil pakiramdam ko, nagalit siya nung nagpatay-sindi yung mga ilaw. Pagkatapos nun, binabantay-bantayan ko na rin siya sa loob. Mga 2 linggo rin ang lamay ni Tito sa amin. Maraming mga dumalaw na mga kakilala at kaibigan niya. Nabigla pa ako ng napakaraming tao ang dumalaw sa kanya. Mula umaga hanggang gabi. Iba rin pala kapag mabait kang tao at magaling makisama. Hanggang sa mga huling araw niya sa mundo, puro kabutihan niya ang ikinakwento sa amin ng mga dumadalaw sa kanya. Umuwi na nga din pala nun ang lolo ko, na tatay nila papa. Pati mga pinsan niya na galing Samar, pati na yung girlfriend niya. Tumulong na din sila noon sa pagbabantay kay Tito. Maraming nagsusugal at nakikilamay sa kanya gabi-gabi. Makalipas nga ang 2 linggo, nailibing na si Tito. Umuwi na yung girlfriend niya sa Olongapo. Kami naman ng kapatid ko ang palaging naiiwan sa bahay ng mga araw na yon. Sabi nila, hanggang hindi pa raw natatapos ang 40 days ng mga namatay, ay hindi pa raw ito nakakaakyat sa langit. Siguro nga. Kasi nakakaramdam kami ng kapatid ko nun na nandun pa rin siya sa bahay. May mga oras na nakakaamoy kami ng amoy sigarilyo. Si mama naman daw sa Saudi ay nakakakita ng kandilang nakasindi. Yung girlfriend naman ni Tito ay nagigising tuwing madaling araw kasi nararamdaman daw niya na naglalakad si Tito sa kwarto niya ng ganoong oras. May isang gabi pa nga na nanaginip ako. Napanaginipan ko si Tito.
Bumaba raw siya sa puting kotse sa tapat ng bahay namin. Sinalubong ko pa raw siya nun. At paglabas niya ng kotse, nakita ko si Tito na nakasuot ng puting barong at itim na pantalon. Tinanong ko pa siya nun, "Di ba Tito, patay ka na?" Sumagot naman siya sa akin, "Hindi pa ako patay." Doon ko napag-isip-isip na siguro nga ay hindi niya pa alam na patay na siya nun. Pagkatapos nun, bigla na lamang din akong nagising. Akala ko talaga totoo yun, pero hindi pala. Malinaw na malinaw pa rin sa memorya ko hanggang ngayon yung panaginip na yon. Na nakausap ko siya at sinabi niyang hindi pa raw siya patay. Malapit na ang 40 days ni Tito nun, nung hiramin ako ng kapatid ni Lola sa bahay niya. Doon ako nagstay ng 2 linggo. May tindahan kasi siya. Tinutulungan ko siyang magtinda doon. Isang umaga, nakita ko si Tito. Bigla na lang siyang lumitaw sa isang gilid ng kwarto. Nakabarong siya nun at nakaitim na pantalon pa din. Pero masama ang tingin niya sa akin. Natakot naman ako nun at agad kong sinabi yon kay Lola. Umuwi muna ako dahil baka nagtatampo siya sa akin dahil nga malapit na ang 40 days niya pero umalis pa rin ako sa bahay. Yun talaga yung naisip ko nun. Baka ako nagtatampo talaga si Tito. Pagka uwi ko sa bahay ni Lola, okay naman ang lahat. Wala namang kakaibang nangyari. Hanggang sa sumapit na ang mismong 40 days niya. Isang umaga ay nakaamoy kami ng usok ng sigarilyo. Pati na ng amoy ng alak na gin. Hinanap namin yon ng kapatid kong bunso kung saan ba nanggagaling yung amoy na yon. Amoy na amoy namin yon sa sulok ng bahay. Siguro bago umakyat si Tito sa langit, ay nagyosi na muna siya at uminom. Simula nun, wala nang naging pagpaparamdam si Tito sa amin at sa kahit na sino sa pamilya namin. Siguro alam niya nang wala na siya nun at tanggap niya na at masaya na siya kung nasaan man siya naroroon. Kasama na nga din pala niya yung nanay at tatay nila. Nakamamatay lang din noong nakaraang taon. Nagpapadasal na lang si Mama tuwing araw ng kamatayan nila para hindi nila isiping hindi namin sila naaalala. Tuwing undas, binibisita ko pa rin siya sa sementeryo upang ipagtirik ng kandila. Hanggang dito na lang po ulit, Boss Kira. Thank you po sa pagbasa ng kwento ko. More stories and subscribers pa po sa inyo. God bless po. Hello po, Sir Kira. At hello din sa mga solid listeners ng Inig Stories. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Cherry Boy. O Cherry na lang for short. Nalaman ko ang channel ninyo dahil sa kuya ko. Kagaya ko po ngayon, ay nakapagbahagi na rin ng nakakatakot na karanasan ng kapatid ko. At ang pamagat po nun ay muling nabuksan. Matagal-tagal na din yon, siguro mag-iisang taon na din. Nagustuhan ko po yung pagnanarrate nyo ng mga horror stories. Kaya heto, magsishare na rin ako ng karanasan ko na sobrang nagbigay ng kilabot sa akin magpasa hanggang ngayon. Again, tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Cherry. Nakatira ako dito sa Taguig. Hindi ko nasasabihin ng exact details para na rin sa privacy ko at sa privacy ng company. Graduating po ako this year. Tourism Management ang kursong kinuha ko. Habang nag-aaral, ay nagpa-part-time din ako as a call center agent. Popular din ang call center na to.
Kaya naman hindi ko nalang babanggitin pa kung anong pangalan ng company. Mag-iisang taon na din ako sa company na yon. Nasa 3rd floor ang area namin. Malawak, maganda ang ambience, at napaka-friendly talaga ng mga nakakasama ko. Naisip ko na ang ganda pala dito. Since yun na din ang unang trabaho na mapagkukunan ko ng experience. Pero pagsapit ng gabi, katakot-takot na kababalaghan pala ang mararanasan ko. Simula nung bago pa ako doon, night shift na ang schedule ko. Which is pabor sa akin kasi may night differential. Pero ito na nga, Sir Kira. Nagsimula ang kababalaghan nung on-call na ako. Nakafocus lang talaga ako sa pakikipag-usap sa client nang may maramdaman akong kiliti sa leeg ko. Para bang may buhok na gumagalaw-galaw sa may leeg ko, kaya nagkakaroon ng nakakakiliting pakiramdam. Ewan ko ba, parang ganun nga. Napansin ko na lang na parang gumugulo na pala yung buhok ko nang hindi ko nalalaman. Nagpalinga-linga ako nun, sa harap, sa likod, pero wala namang tao. Lahat busy sa kanya-kanyang ginagawa. Nang maramdaman ko na may maitim, mabalahibo at makukong kamay na biglang sumakal sa leeg ko. Nanlaki bigla ang ulo ko nun at talaga namang nagsitindigan lahat ang balahibo ko sa sobrang takot. Napatayo ako sa sobrang pagkagulat. Nang mahimasmasan ako't makapag-isip, narealize ko na hindi yun pwedeng kamay ng tao. Kamay yun ng maligno o ng kung anumang nilalang. Sa peripheral vision ko kasi, isa yung malaking kamay na merong maitim at mahahabang balahibo ang biglang sumakal sa akin at mabilis ding nawala nung lingunin ko. Sinabi sa akin ng mga kasamahan ko sa trabaho na meron daw talagang ganon bukod pa kay Junjun. Mas malala lang talaga. Kasi bukod sa naranasan ko, may mga nandoon na din ang nakakaranas ng bangungutin sa sleeping quarters namin. Meron pang mga tumatakbo ng mabilis sa bawat pasilyo ng opisina. At minsan pa, may mga tunog o boses na bigla na lang sumasabay sa tawag. Sa ngayon po, Sir Kira, nandito pa rin ako sa company na pinagpa-part-timean ko. Kung magkaroon pa po ng pagkakataon, ibabahagi ko ulit sa inyo ang iba ko pang karanasan. Hanggang sa muli po, salamat. Good evening, Sir Kira. Ako po si MJ. Silent listener niyo po. Una ko po kayong na-discover sa Spotify. Tapos nung parang napakinggan ko na lahat doon, nag-migrate na din ako dito sa YouTube channel niyo. Ni minsan hindi ko naisip na isang araw ay magsishare ako ng story dito. Kung pala rin man na mapili mong i-feature ito. So eto na nga. Madami na akong napakinggan na story mo na related sa sleep paralysis. Alam kong karamihan na ng tao ay naka-experience nito. At meron din naman siyang scientific explanation kung magtatanong tayo sa mga eksperto. Ako naman, personally naniniwala ako na isa itong form ng spiritual attack. Malinaw na binanggit sa Biblia na ang kaaway natin ay narito para magnakaw o mangagaw, pumatay at mangwasak. Yan at yan lamang ang misyon ng kaaway ng Diyos. Recently,
kinailangan kong mag-undergo sa isang major operation. Prior to the surgery, sabi ng doktor ko ay maaari na akong makauwi sa bahay in less than a week. At naging maayos naman nga ang lahat sa awa ng Diyos. Successful ang surgery. Hanggang sa dumating ang 3 araw ng pagstay ko sa ospital. Natutulog ako noon nang bigla akong maalimpungatan dahil sa kung ano na parang nakadagan sa akin. Nakatagilid ako noon sa hospital bed. Una parang nag-connect siya sa reality. Meron po akong 6 years old kid. Nakagawian niya na yung ganitong hobby. Nadaganan ako kapag nakahiga ako sa side ko at nagsa-cellphone. Nakikinood siya ng kung anong ginagawa ko sa phone. So yun na nga. Hindi agad nag-sink in sa akin na nasa ospital nga pala ako. Sinubukan kong tawagin yung asawa ko na nakahiga din sa watcher's bed para sana alisin niya yung anak namin na nakadagan sa akin. Kasi nga kaka-opera ko pa lang at baka mabinat ako. Tapos nun, unti-unti kong na-realize, anong gagawin ng anak ko dito? Nasa ospital nga pala ako at hindi pa nakakauwi. Tapos mas nag-sink in pa sa akin lalo kasi kahit anong tawag ko sa asawa ko, hindi niya ako nadidinig. Doon na parang namilog ang ulo ko at na-realize ko na Diyos ko, sleep paralysis na to. Pamula sa puntong iyon, ay nag-iba na yung presensya nung nararamdaman kong nakadagan sa akin. Parang mas madiin na. At sa unang pagkakataon, sa lahat ng na-experience kong sleep paralysis dati, noon ko palang naranasan yung ganun kalala. Malinaw na malinaw kong naririnig yung boses niya na sobrang lapit sa tenga ko. Na pati na yung hininga niya ay dinig na dinig ko. Pero magkaganon pa man, hindi ako nakaramdam ng takot. Kahit na first time kong may marinig na ganong tunog. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin sa mga ganoong pagkakataon. Wag na wag magpapanik at kailangang maigalaw ko yung mga daliri ko sa paa. Maliban sa mga bagay na to, alam ko rin kung kanino ako dapat tumawag. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kung meron mang isang bagay na kinatatakutan itong mga demonyong ito, yun ay ang makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. May mga naririnig akong story na sumubok silang magdasal ng mga minemorize na dasal. Pero yung entity, ginagaya lang sila at sinasabayan pa. Ito po ay dahil si Satanas mismo ay kabisado rin ang Bible. James 2:19. Nananampalataya kang iisa ang Diyos. Mabuti ang iyong ginagawa. Maging ang demonyo ay nananampalataya at nanginginig. Kaya man nilang gayahin o lokohin ka, pero ang hindi nila kaya ay ang pagsambit sa pangalan ni Jesus. Going back to the story. Pinalayas ko yung evil spirit sa pamamagitan lang ng pagsabi ng, "In Jesus' name, lumayas ka rito." Paulit-ulit lang yan sa isip ko, pero ang goal ko talaga ay masambit yon sa aking bibig. Maya-maya pa ay nagawa ko nga. Nagawa ko talaga na kahit yung asawa ko ay napalingon kasi narinig niya daw yung ginawa kong pag-rebuke. Matapos kong mabanggit yung mga salitang yon, ay nakarinig ako ng Amen. And automatically, parang may humila sa kung ano man yung nakadagan sa akin. Pagkatapos nun, nakabangon na ako at gumaan na yung pakiramdam ko. Ang tanong, sino yung nag-amen? Yun din ang gusto kong maklarify. Kaya naman nung makabalik na ako sa isa sa mga church meetings namin,
tinanong ko talaga sa ministry leader namin. Alam ko at kumbinsido ako na yon ay ang anghel ng Panginoon na siyang lumaban ng spiritual battle para sa akin nung mga oras na sinusubok ako ng demonyo. Kasi hindi kayang magsabi ng amen ng mga demonyo, lalo na kapag nabanggit na ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kasi kapag ginawa nila yon, parang ina-acknowledge na rin nila ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanila. Basta, mahabang kwento at paliwanagan din yon. Sa mga kapatid ko po sa pananampalataya kay Kristo, alam kong alam at naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Bottom line po ng kwento ko, ang gusto ko lang pong ipaabot sa ibang listeners, sa kahit anong sitwasyon ka man naroon, kapag ramdam mong inaatake ka, tumawag ka lang sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Walang anting-anting o agimat o kahit ano paman ang maikukumpara sa level ng kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Yun lang po. Salamat po, Sir Kira. God bless us all. Hi, sana po mapasama ang story naming magkakaibigan. Totoong-totoo po itong nangyari sa aming lahat. Tawagin niyo na lang po akong LJ. Isa ka ba sa mga kabataang mahilig makitulog sa bahay ng kaibigan? Kasi ako, oo. Hanggang sa ma-experience namin ito ng mga kaibigan ko, taong 2019. Katatapos lang ng graduation namin noon bilang senior high school nang magkaayaan kami na mag-sleepover sa bahay ng kaklase namin. Celebration na rin kumbaga. Yung bahay nga pala nila Charles kung saan kami magsi-sleepover ay medyo nasa bundok. Subdivision siya pero wala na masyadong nakatirang kapitbahay. Magkakalayo pa yung mga bahay. Luma na pero maayos naman at sobrang tahimik ng paligid. Hindi na rin doon nakatira ang family ng classmate namin. Kumbaga bakasyonan na lang nila yon. Dahil doon, tuwang-tuwa naman kami dahil walang sasaway sa ingay namin. Bale siyam kaming lahat. 4 na babae, kasama na ako doon, at 4 na lalaki. Napagpasyahan naming magkita-kita sa bayan para sabay-sabay na kami sa pagpunta sa bahay ni Charles. Pagdating namin sa subdivision, bandang 9:30 PM, inanda na ng boys ang mga kahoy at magbo-bonfire daw kami sa tapat ng bahay since wala din naman ngang dumadaan at wala na ngang masyadong nakatira. Kaming mga natira naman, inanda na namin ang pagkain para sa boodle fight. Everything went so smooth. Typical na barkada night. Music on, tawanan, asaran, at tamang kwentuhan lang ng mga issues sa school. Hanggang sa sumapit ang 11:40 PM. Nakapalibot kaming lahat noon sa bonfire. Wala masyadong bukas na ilaw. Apoy at buwan lang ang nagsisilbing liwanag namin noon. Ganoon pa rin, maingay at puro tawanan. Hanggang sa may narinig kaming kumalabog sa second floor ng katapat na bahay nila Charles. Walang ilaw doon. Pero hindi namin inintindi. Kumbaga no effect sa amin. Kaya hala, sige. Kwentuhan pa rin. Tuloy ang ingay. Hanggang sa nagsunod-sunod na ang naririnig naming ingay. Malinaw na malinaw naming naririnig. Parang may mga pinggan na ibinabagsak ng padabog. Parang may ihinuhulog na kutsara at mga baso sa semento. At parang kinakalampag din ang lamesa sa bahay.
Lahat kami ay napatingin sa bahay na yon kasi parang napakaraming tao eh. Tapos nagsalita si Charles. Ang sabi niya, "Mga tol, wag na kaya tayong maingay. Mukhang nakabulabog tayo eh. Wala nang nakatira sa bahay na yan. Matagal na." Namumutla pa siya habang sinasabi yun. Nanlaki ang mga mata namin sa kilabot. Lahat kami natahimik at nakiramdam. Tuloy pa rin ang ingay sa second floor. Malaki yung bahay, pero walang kailaw-ilaw, maski isa. Umihip pa ng malakas ang hangin. Tapos, nadinig na rin namin ang pagkahig ng mga manok ng ilan sa mga kapitbahay nila. Parang pati sila ay nagagambala. Damang-dama ng bawat isa ang tensyon sa aming lahat. Hanggang sa hindi ko na talaga kinaya. Kinikilabutan na kasi talaga ako eh. Kaya nakakatawa man, binitbit ko na yung marshmallow na inihaw ko at saka ko maripas ng takbo pabalik sa bahay ng kaklase ko. Doon lang din yata sila natauhan nun, kaya kanya-kanyang takbo na rin sila. Naiwan pa naming buhay yung apoy at hindi na napatay. Medyo nagkagulo pa kami nun, kaya yung kaisa-isang marshmallow na iniligtas ko, napisak pa. Sayang. Pagdating naming lahat sa bahay, isinarado namin lahat ng pinto at bintana. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot, kasi yung mukha nilang lahat talagang priceless. Ang ingay nyo kasi. Pinatahimik tuloy tayo. Huwag na lang tayong masyadong maingay, sabi ni SJ. Siya yung kaibigan namin na bukas ang third eye. So sinunod na lang namin siya at hindi na muna namin pinagkwentuhan yung nangyari kanina para maiwasan na rin ang takutan. Baka kasi kung mapano pa si Ethel. May hika kasi yun, baka atakihin. Kami-kami lang ang tao nun. So pinalipas namin ang oras. Akala ko magiging okay at masaya na. Pero may iba pa pala kaming mararanasan nung gabi na yon. Para kasi malibang kami sa loob ng bahay, naglaro lang kami ng spin the bottle sa sala. Hindi kasi gumagana ang TV nila doon. So nakapalibot kaming 8 sa lamesa. Yung isa kasi natutulog na sa semento, kaya 8 na lang kaming naglaro. Tanong dito, tanong doon. Pabulong lang kaming magsalita. Para kaming mga bubuyog kasi sinasaway kami ni SJ kapag lumalakas ang ingay namin. Sa kalaunan ng paglalaro namin, madalas naming napapansin yung ikinikilos ni SJ. Para siyang namumutla at mayat-mayang tumitingin sa bintana. Kapag naman tinatanong namin kung bakit, iiling lang siya at sasabihin na, "Mamaya na, huwag nating pag-usapan ngayon." Kaya di na lang din namin pinipilit. Pasado 2:00 na nang magkaayaan kaming matulog na. Sa iisang kwarto lang kami nagstay lahat. Natatakot pa rin kasi kami sa nangyari, kaya nagkasundo-sundo kami. Kaming 4 na babae ay nasa kama. Yung mga lalaki naman ay sa sahig, mga nakaupo sa gilid ng kama at nakasandal sa pader. Mga pasado 3:00, nagkukwento yung isa naming kaibigan, si Ethel. Broken hearted kasi yun, kaya naglalabas ng sama ng loob sa amin. Actually, isa rin yun sa dahilan kung bakit naisipan naming mag-sleep over. Para madamayan namin siya. Iniwan kasi siya nung gagong ex niya. Umiiyak siya noon habang nagkukwento. Minsan nag-a-advise kami, lalo na yung mga lalaki. Nung mga sandaling to, siya lang ang nagsasalita habang kaming lahat naman ay nakikinig lang sa kanya. Sobrang tahimik ng paligid. Humihikbi-hikbi pa siya nun hanggang sa narinig namin ang paggalaw ng doorknob na parang may gustong magbukas nito. Mabuti na lang at nailak namin. Paulit-ulit nitong pinipihit yung doorknob. Parang may kung sinong gustong pumasok sa loob. Lahat kami nun ay natakot. Baka kasi kung sino yun. Napaparanoid na rin ako nung time na yun.
Paano kung may magnanakaw? O kung may killer? Ganun yung nasa isip ko. Nagsiksikan kaming lahat nun sa gilid, tapos hinarangan nila ng kung ano-ano yung pinto. Naisip rin namin, imposible kasing may makapasok sa loob ng bahay. Kasi inilak namin lahat ng pinto at isinara ang lahat ng bintana bago kami magpunta sa kwarto. Maya-maya lang, biglang tumigil yung pagpihit sa doorknob. Tapos ang kasunod nito, may kumatok ng 2 beses. Walang lumalapit sa pinto. Walang naglalakas ng loob. Pumikit na lang kaming lahat nun at nagdasal na sana ay walang mangyaring masama sa amin. Eto pa po, natapos na yung insidente sa may pinto. Madaling araw na nun, ihing-ihi na si CJ. Ang kaso, nasa labas ng kwarto yung CR. Kaya sinamahan siya ni June. Kahit natatakot, no choice naman sila. Baka maihi pa siya sa salawal niya eh. Mga ilang sandali lang paglabas nila, nagulat kami kasi nagtatakbuhan silang pabalik sa kwarto. Sabi nila, may nakita raw sila sa bintana. Meron daw matandang nakaupo. Yung upo ng babae kapag umiihi sa sahig. Ganun daw. Nakatingin pa daw ito sa kanila habang nakangisi. Take note po, tinted po yung bintana. Pero ang sabi nila, kitang-kita raw talaga nilang nakatingin sa kanila yung matanda. Tapos yung ngiti pa raw nito, halos kita na lahat ng ngipin, pati ang gilagid nito. Saglit lang daw silang natulala at nung matauhan, ay nagtatakbo na nga sila pabalik sa kwarto. Hindi namin alam kung tao ba yun o kung ano. Pero isa lang ang ginawa namin. Di na kami nagtangkang lumabas at sumilip pa. Sama-sama kami sa kwarto at nagdasal. Walang natulog nung gabi na yon. Hinintay na lang naming sumikat ang araw at nagpasundo na lang kami. Nung umaga habang nasa biyahe pa uwi, tinanong na namin si SJ kung ano ba talaga yung mga nakikita niya. Ang sabi niya, ang dami nila eh. May lalaking sunog ang buong katawan. May 2 bata. At yung matandang nakita nila June at CJ. Sa dinami-rami ng adventure at gala naming magbabarkada, masasabi kong ito ang the best experience namin sa lahat. Yun lang po. Salamat.